views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, isa pong magandang araw po sa lahat ng ating mga kapalay at mga ka-Radyo Agri. Welcome po sa programang Palay Bida sa Radyo Agri mula po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ako po si Badeth mula po sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at samahan po ninyo ako sa isang oras po natin na talakayan tungkol po sa mga iba't ibang impormasyon tungkol po sa pagpapalayan. At sa mga medyo nagtataka po, bakit napaaga po yata kwentuhan po ngayong araw na to na instead of our usual schedule na Wednesdays 2 to 3 in the afternoon. So this week po ay makakasama po muna ninyo ako ngayong araw Martes. Ayan, hanggang alas 4 po ngayong hapon para po pag-usapan natin ang ilang mga impormasyon tungkol sa pagpapalayan. At dahil na rin po sa ilang mga konting pagbabago po sa schedule po natin this week. But rest assured po of course na sa mga susunod po nating linggo ay babalik po tayo sa ating original schedule na Wednesdays 2 to 3 p.m. Kaya po samahan po ninyo kami sa mga susunod pa rin po natin na kwentuhan at syempre mapakikinggan po ninyo itong ating programa, itong episode po na ito sa Sabado po yan. Ayan, at syempre sa YouTube channel din po natin ay may upload din po natin ito. Kaya po patuloy lang po kayong tumutok at sa mga medyo hindi po maaabutan yung kabuuan po ng ating kwentuhan ay nandyan naman po ang ating YouTube channel at ang ating pong weekend replays. So bago po tayo magsimula sa ating panibagong kwentuhan, syempre po ay babatiin po muna natin ang ating mga kasamahan, of course, dito po muna sa ating ahensyang Philmec, of course, with our Director for Dr. Junicia Alvindia, isang mainit na pagbati rin po sa ating Deputy Director, Sir Joel Dator, sa lahat po ng ating mga Division Chiefs at Section Heads, of course, ang ating Applied Communication Division Chief, Sir Elijah Davalos, at gayon din sa ating Administrative Division Chief na si Sir Jerry Avellanoza. Sa mga Section Heads din po ng ating ahensya, magandang araw po. Gayon din sa buong Philmec community, sa mga kasamahan po natin, sa mga staff, utility personnel, guards on duty po natin, at special shout out po sa ating mga campers dahil ngayon pong araw na ito ang unang araw po ng Youth for Mechanization or Y4M Bootcamp kung saan nandyan po nasa demonstration activity na po ng mga machineries natin ng ating 82 campers mula po sa ASTS ay ng mga grade 12 students po natin from ASTS, kaya po mainit na pagbati rin po at syempre shout out na rin po sa mga faculty, staff at sa mga estudyante rin po ng ASTS at gayon din po sa Central Luzon State University dahil po ngayong linggo po ang kanilang University Week. Syempre po babatiin din po natin ang ating mga ka-Radyo Agri at kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ni PhilRice Executive Director Dr. Jan De Leon at sa Head ng Development Communication Division ng PhilRice na si Dr. Hazel Antonio. At syempre sa atin pong moderator din sa ating PhilRice Facebook page, Sir Minard Pagaduan, ayan, at sa buong DevCom Division ng PhilRice. Magandang araw po sa inyo. So bukod po sa tayo ay napakikinggan pa rin sa 90.1 FM channel ng ating mga radyo, tayo po ay sa bayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice, RCEF Extension page at ng DA Philmec. Kaya po kung meron po kayong mga nais sa batiin, i-shout out, ayan, sa mga nagse-celebrate po ng mga iba't ibang special events ngayon, ay po pwede po ninyo itong i-comment sa mga nabanggit ko po na mga Facebook pages. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, katanungan, suggestions po at pagbati sa ating Radyo Agri text hotline 0962-119-7445 at syempre nandyan pa rin po of course ang PhilRice text hotline na 0917-111
7423 para naman po sa mga katanungan, suggestion at ilan pong mga impormasyon na nais po ninyong malaman sa Philippine Rice Research Institute. Mahigit 10 taon na nang magsimula po ang radio engagement ng PhilRice at hanggang sa kasalukuyan nga po ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng naturang ahensya ang potensyal ng radyo na makapagbigay ng impormasyon sa ating mga magsasaka. Ang radio engagements po na ito ng PhilRice ay kilala sa tawag na palaybida at ito po ay naging isang paraan nga po ng ahensya upang maibida ang ating mga rice experts at gayon din yung mga iba't ibang makakalagang impormasyon na dapat po ninyong malaman sa pagpapalayan. At syempre nga po, isa po ang Radyo Agri 90.1 FM Filmex sa bagong partner po ng PhilRice dito po sa programang Palaybida. At para po simulan na ang ating kwentuhan, ayan mga kapale at mga karadyo agri, sa panahon ngayon, tama-tama dahil nabanggit ko nga kanina yung Y4M Bootcamp, dahil usong-uso na syempre ang paggamit ng mga makinarya maski po sa sakahan. Simula po sa pagbubungkal ng lupa, even sa land preparation, crop establishment hanggang sa panahon po ng pag-ani. Mula po sa dating mano-mano na paggapas at pag-iik, meron na po tayong mga teknolohiya at particularly sa PhilRice, ay meron na po tayong tinatawag na Rice Combine Harvester. At syempre po, ang PhilMech din bilang of course nangunguna pagdating po sa mechanization aspect sa agriculture ay marami rin pong mga teknolohiyang handog para po sa ating mga magsasaka. Pero ang isang question po na maaaring yung mga kapalay natin, lalo na yung mga nasa medyo nagkakaedad na mga kapalay po natin. Siguro may mga ilan sa atin na ang tanong pa rin po ay, masasabi nga bang mas produktibo pa nga rin ba ang paggamit ng makinarya sa mga ganitong pagkakataon? Totoo nga po ba na, or totoo na napapabilis syempre ang trabaho, nababawasan ng pagod, among other benefits, pero sapat nga ba ito para masabing mas mataas na ang ani at kita ng ating mga kapalay na mga magsasaka? O kaya naman ay ibang may mas magagandang mga proseso. Kaya po ngayong araw mga kapale at mga karadyo agri ay hihimayin po natin kung talagang mas produktibo ang paggamit ng makinaryang pang-ani, lalo na po ang combine harvester. At siguro mapapahaging din yung mga benefits o kapakinabangan ng paggamit ng mga machines ng mechanization sa agricultural sector po natin. Alamin natin ang totoong kwento mula po sa karanasan ng isang magsasaka at isa rin pong eksperto dahil makakasama po natin via Zoom si Kapalay Elmer Bautista mula po sa Rice Engineering and Mechanization Division o REMD ng PhilRice. Ayan, magandang araw po Kapalay Elmer. Welcome po sa ating programang Palaybida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula, ayan, batiin niyo po muna ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga viewers at mga tagapakinig po sa mga oras na ito. Yeah, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa mga nakikinig na milyon-milyong nakikinig sa inyong programa. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so sige po, simulan na po natin ang ating talakayan. So para po sa aking katanungan ng Kapalay Elmer, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano po ba yung Rice Combine Harvester ng PhilRice at ilang taon na po kayong gumagamit po ng makinaryang ito? Yeah, ang Combine Harvester po ay ang makabagong makina. Although hindi natin masasabing makabago dahil medyo matagal na rin na i-launch dito sa ating mga bukid na ginagamit sa pang-ani ng palay. Pinag-isa sa isang makina ang panggapas. So gagapasin niya yung palay, gigiikin at pagka-giik ay lilinisin na niyang palay. Ang isang hektarya ay natatapos sa 2 hanggang 3 oras lamang at palay na siya kaagad. Ang nag-umpisa akong gumamit nito mga 2018 siguro. Doon naging popular hanggang 2020 ay naging purong ganun na harvester na yung ginagamit ko sa palayan ko. Apo.
Ayun, so ilang taon na rin, so halos 8 years, kung hindi po ako kung tama po ang aking calculation. Ayan, 8 years na po ang kayong gumagamit ng rice combine harvester. At na-mention nyo nga po, sa loob ng 2 hanggang 3 oras, may palay na po kaagad ang ating mga kapalay at mga karadyo agri. Ayan. So, sa inyo pong experience or karanasan, Kapalay Elmer, masasabi po ba ninyo na mas produktibo nga po ang inyong sakahan dahil sa paggamit po ng mga makinaryang pang-ani, at sa papaanong paraan po ito naging mas productive? Opo, masasabi ko na mas produktibo po ako ngayon dahil isang araw lang ay maaani ko na ang aking palay at mailalabas agad doon sa bukid. Nakukuha ko na ang best quality ng palay. Opo. At masasabi ko na best quality yung aking palay dahil mula doon sa pagkakatayo niya ay naani kaagad yung palay na hindi dumaan doon sa mga iba't ibang temperatura at iba-iba at hindi yan naulanan. Opo. Wala na yung aabutan ng maraming araw sa bukid na nakakasira ng kalidad ng palay. Yes Dati kasi kapag mano-mano ay maraming araw pa na nasa bukid bago mo siya maigiik at maging palay. Opo. Yun. So, actually nga po, nung nakaraang kwentuhan po natin sa Palay Bida, ay nabanggit nga po ni Kapalay Arnold Juliano na yun nga isa po sa talagang nagiging factor para masabing maganda ang kalidad o hindi maganda yung kalidad ng ating mga inaani ay yung sa extreme weather conditions nga po na through paggamit po ng makinarya, kumbaga na-validate po ng inyong experience na talagang kapag gumamit po tayo ng mga machines, kagaya nga po ng combine harvester, ay masisiguro po natin na hindi po masyadong ma-expose yung ating mga inani. It's either sobrang init, lalo na po ngayon, talagang masakit na sa ulo ang ating init na nararanasan, at the same time din po sa mga nakakaraan nga po yung unpredictable din na pag-ulan na sobrang lakas naman din po ng ulan. And at the same time, na-mention po ninyo sa loob ng isang araw ay nakakaani na po kayo without compromising, of course, the quality of your harvest. Kaya po for sure, kapag po dinala na po siya para kumbaga maibenta po, ay masisiguro din po na maganda ang inyong kita without compromising din, of course, yung ating mga consumers na i-enjoy po yung mga bigas na kanilang kakainin. Ayan. So, sa akin naman pong third question, Kapalay Elmer, maaari po ba ninyong ibahagi this time yung inyo pong personal na karanasan sa paggamit po particularly ng combine harvester, at ano po yung masasabi nyong pinakamalaking pagbabago kumpara po sa dating ginagawa po ninyo, or siguro po yung masasabi natin na dating manual po na paraan ng pag-aani? Sa combine harvester po kasi, di ba, gagapasin niya kaagad. Yes po. Pagkagapas, i-tracing niya kaagad at lilinisin na. Butil na agad na lalabas sa makina. Sa mano-mano kasi noon, naalala ko pa kasi ako ay isang magulang ko ay magsasaka, kaya ngayon ay isang magsasaka rin ako. Gagapasin muna ng maraming tao. Hindi ka muna pwedeng maggiik na yung bukid mo hanggat di tapos lahat gapasin. Kaya iiwan sa bukid ang ginapas na wala namang takip, di ba? Kaya andyan, maarawan, lalo na ngayon siguro, kung mano-mano pa siguro ngayon, kada bitak-bitak na yung bigas ng palay natin na inaani natin. Yes. Doon kasi nasisira yung kalidad ng palay, yung ma-expose siya sa high temperature. Yes. Then afterwards, sa gabi o hapon ay maano naman siya, mahamogan naman siya. Swerte nga kung wala pang ulan. Kaya nagbabago po yung quality ng palay natin. Kaya napakagandang nito, mai-adapt talaga natin. Yes. Salamat at may combine harvester na sa ngayon ay ginagamit natin doon sa bukid. Nakukuha kaagad natin pag pwede nang anihin yung palay ay na isasalba kaagad natin
out of the field Yes. para maging bigas na. Opo, ayan. So talagang masasabi po natin na yun kasi ako po personally na-appreciate ko po na ang isang emphasis po ninyo talaga sa ating kwentuhan ngayon ay yung effect po nung harsh temperature na syempre hindi po natin controlled ito dahil it happens naturally. Pero yung mga interventions po kagaya ng paggamit ng mga machines like the combined rice harvester ay makakatulong po na hindi po makompromiso yung atin pong ani, which everything will follow po for sure dahil bukod po sa syempre in terms of the labor ay malaki po yung maitutulong. And then yung time din po ng hanggang sa pag-ani, sabi nyo nga po sa loob ng isang araw, 2 to 3 hours in particular, nandyan na po, butil na po kaagad. Kumbaga yung hard labor po ninyo, yung tagal ng panahon din po ninyo na dun sa proseso ay makikita nyo po kaagad yung napakagandang resulta po ng inyong ani. Yun po. Ayan. So, ilan pa lamang po yan mga kapalit, mga karadyo agi sa mga impormasyon tungkol po sa kainaman ng paggamit ng mga machines kagaya ng combine harvester na talaga naman pong masasabi nating tiyak na malaki ang kapakinabangan sa ating pong mga kapalay at mga karadyo agri. Mamaya po, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, marami pa pong maibabahagi ang ating kapalay guest at expert. Kaya po stay tuned lamang po tayo hanggang mamayang mga bandang 4:00 po. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, yan, baka meron po mga ilang mga pagbati at comments ang ating mga kapalay at mga karadyo agri. So, nabanggit ko po kanina na tayo po ay simultaneously na napakikinggan at napapanood sa Facebook pages po ng DA Filmec, Radyo Agri 90.1 FM Filmec, gaya din sa PhilRice at RCEF Extension page. Kaya po kung meron kayong nais na batiin, i-shout out, ayan, so pwede po ninyo i-comment yan sa akin pong mga nabanggit na mga Facebook pages. Mula po sa DA Filmec Facebook page, ayan, nakatutok si Kapalay Gabriel Antonio Sakay Otaza. Ayan, good afternoon po sa lahat. Magandang araw din at maraming salamat sa pagtutok. Mula naman sa ating DA of PhilRice Facebook page, from Kapalay Arthur Tolentino, hello po, watching from San Jose Occidental, Mindoro. Nako, maraming salamat sa inyong pagtutok. At mula naman po sa ating RCEF Extension Program Facebook page, ayan, from Kapalay Mercedet Dumagan. First time, ayan. So I assume first time po ninyong nakapanood at nakapakinig ng ating programa. Sana po ay ayan. So, maraming salamat sa ating moderator. I think si Sir Mike Talplacido ng PhilRice, itong ating moderator sa RCEF Extension Program Facebook page. Magandang araw sa'yo. And ito, from Kapalay Irma Bacolod, Amerna. Hello po, rice farmer po from Santa Rosa City of Laguna. Maraming salamat po sa pagtutok. And ito po from Kapalay Girly Franco, mula naman po sa Municipality of Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Mabuhay po mga kapalay. At ito, nabanggit din ni Kapalay Irma Amerna na siya rin ay gumagamit ng harvester. So kagaya po ng ating guest ngayon na isa rin siyang kumbaga nag-e-enjoy sa benefits ng mga machines sa kanya pong farm. Kaya po maraming salamat po for sharing that. So patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Maaari na rin po ninyong mapanood ang mga na-miss ninyong episodes sa ating page at gayon din po sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM at sa mga hindi po naabutan ang simula ng ating talakayan ngayong araw o sa mga totally hindi po nakapakinig, maaring nakaligtaan na nagbago tayo ng schedule ngayong linggo. Huwag po kayong mag-alala dahil muli pa rin po ninyong mapakikinggan ang episode na ito sa Sabado po ng hapon sa 90.1 FM channel po ng inyong mga radyo. So, on-air and online po ay mapakikinggan at mapapanood po ninyo. At syempre, bukod po sa ating Facebook page, wag po rin ninyo sanang kalimutan na i-follow ang iba pa pong digital platforms ng Radyo Agri. Hanapin lamang po sa Instagram at X ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, ang atin pa rin pong call and text hotline 0962-119-7445 at ang PhilRice text hotline naman po ay 0917-111-7425.
2, 3. At syempre, patuloy pa rin pong ibinabahagi sa atin ni Kapalay Elmer Bautista ang kapakinabangan ng mga machines kagaya ng combined rice harvester at kung gaano natin masasabi or gaano niya masasabing productive ang kanyang pag-ani at gayon din syempre buong proseso sa kanyang pagpapalayan sa paggamit ng mga makinarya. Yan. So, balik po tayo sa ating talakayan, Kapalay Elmer. So, pag-usapan naman po natin ang ating labor cost. So, maaari niyo po bang i-share magkano o ilang tao po ba ang nabawas sa labor cost nung kayo po ay gumamit ng combined rice harvester kumpara po sa dati? At malaki rin po ba yung natipid sa pasahod at magkano na lamang po yung kabuuang gastos ngayon pong kayo ay gumamit na ng combined rice harvester? Yeah, noon po kasi ay maraming labor talaga ang nagagamit natin sa paggapas pa lang o yung pagkat ng ating mga palay ay more or less mga 15 katao na ang nagagamit. Kapag ka magigiik ay kailangan mo rin ng maraming tao, 8 katao ang nagagamit. Minsan ay kasama pa ako doon na nag-aasikaso. Yes, mas pagod pa nga ako doon sa 8 na yon, mas pagod pa ako kasi mas marami akong mga inaayos. Sa combine, samantalang sa paggamit natin ng combined harvester ay 6 hanggang 7 katao lamang yung kailangan natin. Sa palagay ko, sa farmer na kagaya ko ay hindi naman ramdam yung pagbaba noong gastos doon sa pag-aani dahil halos parehong rate lang yung ginagamit ng mano-mano tsaka combined harvester. 12% pa rin kasi ang lumalabas na ginagamit ng combined harvester. Pero ang magandang naidudulot nito sa quality ng harvest ay totoong mataas. Kaya doon kami nakikinabang, mas mataas naman ang presyo ng aming mga palay. Ayun. Kumbaga po dun sa finished product, dun po kayo mas, sabi nga ng mga kabataan ngayon ay pumapaldo. Opo. Tsaka actually po, siguro based po dun sa nasabi ninyo, although syempre significant po yung from 8 persons, minsan kasama pa po kayo, so I think pang shampoo kayo, tas to 6 to 7 na katao. Pero po, undeniable, masasabi ko undeniable, Kapalay Elmer, yung doble pagod or triple pagod po sa part ninyo nung kayo po ay nasa manual na proseso. Dahil for sure yung before na pag-ani, during and after. Para pa po doon yung mga expenses din po ninyo at preparation halimbawa sa pagpapamerienda. Syempre po yung pagmamanage po. Minsan kasama din po kayo doon sa proseso. Kaya po siguro masasabi natin na times 2 or times 3 yung pagod po ninyo before as compared kahit pa paano sa paggamit po ng mga machines natin. Naranasan nyo na po ba ang magpawis ng damit tsaka hanggang pantalon? Hindi pa naman po, pero feeling ko po yun din po yung mga masasabing struggles din po at some point ng ating mga kapalay na mga magsasaka kasi in terms of yung pagod po talaga sa manual labor talaga pong hindi po ma-deny po talaga. Yes po. Ayan. So nabanggit niyo na po sa ating first 4 questions. Kumbaga, napahaging po natin yung mga advantages o yung mga extent ng productivity natin when it comes to using machines like a rice combine harvester. Ngayon naman po, for my next question, this time po, pwede po ba ninyong i-share based po sa inyong expertise at experience kung may disadvantage po yung patuloy na paggamit ng combine harvester? Dahil meron po akong medyo naririnig, minasaga po ako dahil meron pong iba daw na nagsasabi na lumalalim daw po yung putik sa kanilang mga palayan. And ano po yung maire-recommenda po ninyo tungkol dito? Yeah, para sa akin po ay hindi naman yon disadvantage bilang isang farmer dahil kung mapatuyuan lang sana natin yung na mabuti yung ating mga bukid bago anihin, ay di naman yun mangyayari. Hindi naman malulubog yung ating combine harvester. Kaya patuyuan po lamang po nating mabuti yung ating palayan, tanggalin yung mga tubig ilang araw bago mag-ani para kapag mag-aanin tayo ay medyo matigas yung lupa. Ang problema lang po kasi ngayon, dahil eto na, papasok na yung
modern mechanization o advanced mechanization natin doon sa mga bukid, ang napapansin ko lang ay hindi kasi ready yung ating mga bukid na para sa mga makabagong makina. Bakit po? Okay. Kasi wala namang merong mga parte nung ating mga bukid na hindi mo matanggalan ng tubig. Okay po. So kahit gusto mong mag-aani ka na, gusto mong tanggalan ng tubig, pero wala namang dadaanan na drainage. Opo. Oo, hindi mo dadaan ka naman doon sa kabilang farmer kapag ka magde-drain ka. Kaya ang hirap, 'di ba? Yun po yung yun yung isang nakikita ko na problema doon sa ating mga sakahan, kaming yung paggamit natin ng mga makina. Kung may kukumpara kasi natin, halimbawa sa Japan, ang kanilang mga bukid ay fully developed. Okay. Hindi lang yung mekanisasyon ang pinagtuunan nila, kundi yung mga bukid nila ay naka-ready. Opo. Yung mga magagandang makina. Halimbawa, pinalaki nila ang mga plots nila, kwinadrado nila yung mga plots nila, rectangular nga ang ang ideal shape. Tapos yung mga bukid ay kapag papatubigan mo, mag-irrigate ka ay magandang pumasok yung irrigation. At pag mag-drain ka naman, tatanggalin mo yung tubig ay madaliling tanggalan. So, yun, doon po siguro nagkukulang yung ating ating mga yung ating bukid, preparasyon natin para sa magandang at modern mechanization natin. Opo, ayun. From that perspective, Kapalay Elmer, masasabi po ba natin na kumbaga nasa mga kamay natin na ng ating mga kapalay at mga karadyo agri na mga magsasaka, kung papaano natin maipe-prepare ang ating mga bukid para po mas ma-enjoy natin yung benefits po ng mga machines kagaya ng combined rice harvester? Yeah, sa ngayon po kasi ay aaminin natin ang mga farmer natin ay ang napakahirap sa average na 1.5 to 2 hectares per farmer o per family ay napakahirap talagang mabuhay ng tawag dito ng bongga. Bongga meaning para magawa mo yung mga extra expenses mo, halimbawa yung pagle-level ng ating mga bukid. Opo. Leveling kasi ang ang sagot para mai-prepare mo yung bukid, yung maraming mga pinitak ay i-level mo, so matatanggal yung mga pilapil doon sa gitna, lalaki yung pinitak, mga ganon. So kaya lang ang problema, hindi kaya nung ating mga farmers yung ganong preparasyon, kaya sana ay makaisip yung ating mga government, kahit yun yung mga subsidy sana na ibigay natin doon sa mga farmers, iayos natin yung mga plots nila para lumaki yung mga pinitak, para maging fit yung mga mekanisasyon na pinopromote at ibinibigay natin sa kanila. Kaya lang ang nakakalungkot kasi hindi po kaya ng mga farmers yun na gawin sa kanila. At kung titingnan po natin ay kung ikaw yung side ng farmer ay mahihirapan ka talagang mag-level. Bakit? Kasi yung benefit noong pagle-level mo na yon, pagpapalaki mo ng plots ay hindi naman sa'yo, di ba? Opo. Doon sa ang benefit noon doon sa mekanisasyon, doon sa gumagamit ng makina. Ganon. Kaya kung sana merong tawag dito, gawin ang ating gobyerno ay yung maayos natin yung mga field natin. Imagine mo, ewan ko kung isa ka ring farmer, but sa actual na farmer makikita mo dito kahit na dito sa Nueva Ecija na sabi natin ay tayo yung pinaka-advanced na mekanisasyon sa buong Pilipinas, but tingnan mo ay walang kwadrado na bukid, di ba? Kumbaga irregular shape siya, maliliit ang mga plots, kaya masasabi ko ay hindi siya fit po, hindi naman hindi fit, but hindi po na ma-maximize.
Yes, Opo. ma-maximize sana yung gamit ng ating mga machine kung na-develop pa natin yung ating mga field. Opo, yun. So, napakaganda po ng perspective na yon na kumbaga another side po sa part ng mechanization aspect. Ayan. So, maidagdag ko na lang din po. Dito po sa PhilMech ay meron po tayong mga experts din na aside po dun sa pagpo-provide mismo ng mga machines, ay nakaantabay po yung ating mga experts para po sa pag-assist sa kanila. Actually, I believe hindi lang po mismo dun sa paggamit, troubleshooting, maintenance ng machine, but kung papaano nila ma-make out of it, kumbaga ma-maximize at magiging sustainable po yung paggamit ng mga machines versus syempre sa existing po na kondisyon ng mga bukirin po ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. And for sure po, ang PhilRice din, napakadami po nating mga experts dyan na talagang makakatuwang po ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Ang mga ahensya po kagaya ng PhilRice and PhilMech and of course ang PCC at iba pa ay talagang nakaantabay po para patuloy din po na ma-ensure yung sustainability kasi andyan ang makinarya, andyan po ang knowledge pero syempre yung mismong lugar na paggagamitan po natin ng ating mga machines na yan ay kailangan po na talagang ma-ensure natin na nakaprepare din po kumbaga not only the person na gagamit, di po ba? Opo, napaka-importante po nun. Yes po. Ayun, maraming salamat po. Eto po, bagamat na medyo napahaging na po ninyo, siguro po baka po maibahagi pa po ninyo sa amin yung iba pang mga factors aside po dun sa lupa, panahon or variety. Nakakaapekto rin po ba itong mga ito para masabi natin na produktibo o hindi ang paggamit ng mga machines kagaya ng combine harvester? Yeah, opo, sa parte ng lupa ay nabanggit na po natin kanina, Yes po. kailangan ay malalaki yung plots, level yung bukid, and hindi siya lubog para mas mabilis yung pag-ani Apo. gamit ang combine harvester. Kapag mas mabilis kasi ang pag-ani, ibig sabihin doon ay less ang fuel na ginagamit, mas dagdag yun sa kita ng Yes. combine harvester. Opo. Sa pag-aani naman, kung mas malaki ang ani ng 1 hektarya, ay mas malaki ang kita noong combine harvester. Pero kung dumapa ang palay, ay medyo mababawasan yung kita niya dahil mas mabagal yung pag-ani. Ano naman sa variety ay palagay ko wala namang problema sa variety. Naka-adapt naman ang ating combine harvester sa kahit yung mga modern varieties natin ngayon na dwarf and then kahit yung mga hybrid na matataas kasing taas ng tao ay kayang-kaya naman niyang harvestin gamit ang combine harvester. Ayun. So, thank you po. At sa, kumbaga, paghihimay-himay ng mga ibang factors po na ito. So, generally, masasabi po natin na productive po, pero syempre, nasa kamay pa rin po ng ating mga kapalit, mga karadyo agri. Syempre, yung partnership po ng experts, na mention mo kanina, Kapalay Elmer, yung government, and of course, yung ating mga magsasaka, para masabi natin na talagang napapakinabangan at mas magiging produktibo ang ating mga palayan sa paggamit ng mga makinarya. Yun. So, para po sa panghuling question, magkano naman po ba yung nadagdag? Ito po, kahit hindi po siya exactly, kahit estimated, na nadagdag po sa inyong kita sa pagsasaka gamit po ang rice combine harvester. Yeah, malaking bagay na sa amin ang best quality harvest. Yan po yung naidagdag kasi. Kasi, di ba nasabi ko kanina yung 12% na rate ng combine, yung custom provision nung combine harvester ay 12%. Opo. Sa saka ay hindi namin ramdam yung dagdag na kita. Kundi ang nararamdaman po namin ay dahil naani ng mas accurate, mas maaga yung aming mga palay, Apo. ay best quality ang harvest namin. Ayun. Mas mataas ang presyo ng palay namin. Dahil 'di ba, gaya nung dati hindi na siya nangitim, Apo. hindi na siya na-expose doon sa dalawa kasi yung
yung loss na sinasabi natin, quality tsaka quantity. Yes. Yung sa quality ay yung ma-expose lang siya doon sa iba-ibang temperatura at mabasa, matuyo siya ay napaulit-ulit ay nakakapag-degrade na po noong quality ng palay natin. Kaya siyempre bababa ang presyo. Yes. So nagpapasalamat kami bilang isang farmer, nagpapasalamat kami sa teknolohiyang ito. At nagagamit namin na maisalba na kaagad namin, maani na kaagad namin yung aming mga palay sa tamang panahon. Yes. Very shortest time Opo. ay nasa kalsada na yung aming mga inaani. Yun, very well said po, Kapalay Elmer. So with that po, maraming salamat po sa pagsama sa amin at syempre sa pagbabahagi po sa amin ng inyong experience at ng expertise. Gaano po ba kahalaga, lalo na in terms of productivity, yung mga machines, kagaya po ng combined rice harvester para po sa pagtataguyod ng mas magandang kalidad ng ani ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. So bago ko po kayo tuluyang pakawalan sa ating kwentuhan, baka po meron kayong gustong batiin or i-shout out po sa mga oras na ito, yung mga office mates po ninyo, mga kaibigan at ang inyong family, sir. Yeah, binabati ko po ang aming Executive Director, si Dr. John De Leon, ang aming Head ng Rice Engineering and Mechanization Division, Dr. Paul Ramos. Siyempre, ang aking mga kapwa empleyado dito sa engineering at sa PhilRice. Lalong-lalo na po ang aking family sa Gimba, Nueva Ecija, ang aking misis na si Marilyn Bautista at ang aking mga kids. So, maraming salamat po sa paanyaya at sa opportunity na ito na nakapagbigay ng konting kaalaman para sa ating mga magsasaka. Ayan. Maraming salamat din po, Kapalay Elmer Bautista, mula po sa PhilRice sa pagbabahagi po sa amin ng inyong karanasan. And we're looking forward po na hindi po ito yung first and last, sir, na ating kwentuhan. Opo, maraming salamat po. So yun, nakasama po natin via Zoom si Kapalay Elmer Bautista, Supervising Science Research Specialist mula po sa DA PhilRice, kung saan ibinahagi po niya at binigyan niya tayo ng wider perspective tungkol po sa combined rice harvester at kung gaano nga po ba nakatulong ito sa kanya bilang isang magsasaka at gayon din ang kanyang mga perspectives or mga observations din bilang isang farmer at kung paano ba natin mas mamamaximize ang mga machines gaya nito at gayon din syempre yung mga machines din na hatid ng iba pang mga ahensya, most especially ng PhilMec. Ayan, so with that, magtungo na po tayo sa ating palay tanungan segment ngayong mga oras na ito. At syempre, bago po namin ipakita ang ating palay tanungan question ngayong araw, sasagutin po muna natin syempre ang ating palay tanungan last time. Mula po dun sa tanong na tama o mali, kapag nahuli ang pag-aani, maaaring malagas ang butil at bumaba ang ani, ang sagot po dito ay tama. Yun. So, para naman po sa ating palay tanungan ngayong araw na maya-maya po ay i-flash na ng ating technical staff sa ating himpilan. So, bago po yan ay paalala po ulit para sa instruction po ng pagsagot ng ating palay tanungan. Ito-type lamang po sa inyong mga cellphones ang DZDJ space pangalan, space ang inyo pong bayan o location, gayon din po ang inyong sagot kung tama o mali. At ito po ay ipadadala sa 0917-111-7423. Again, it's 0917-111-7423. So, DZDJ space pangalan space at ang inyo pong bayan at ang sagot. Ayan, para po sa ating palay tanungan ngayong araw. Yan, so tama o mali, mas napapabilis ang pag-ani at nababawasan ang pagkalugi kapag gumamit or gumagamit ng combine harvester. So ulitin ko po para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, tama o mali, mas napapabilis ang pag-ani at nababawasan ang pagkalugi kapag gumagamit ng combine harvester. So, i-type lamang po ang DZDJ space, inyong pangalan, space, ang inyong bayan, space, ang inyong sagot sa 0917-111-7423.
0917-442-23. At syempre po ay i-shout out natin yung atin pong mga nakasagot ng tama, yung mga kapalay natin na nakasagot ng tamang sagot. At syempre ay kasama na rin po automatically sa raffle para po manalo ng mga exciting prizes. Kaya po abangan po ang announcement nito, mga kapalay. Abangan po natin yan. Ayan, para naman po sa ating public service announcement. Ayan, mga kapalay at mga karadyo agri, narinig nyo na po ba yung tinatawag na Palay Check System? Isa po itong science-based na gabay mula sa Philippine Rice Research Institute para po sa tamang pamamahala ng palayan. Mula po sa paghahanda ng lupa hanggang anihan. Sa pamamagitan po ng mga key checks o makahalagang hakbang, natutulungan ang mga magsasaka na maiwasan ang sayang sa gastos, mapataas ang ani at masiguro po na dekalidad ang ani ng palay. Para po sa mga iba pang impormasyon, kung gusto pa po nating matuto, i-text lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-111-7423. At syempre po, i-like at i-follow nyo na rin po ang mga Facebook pages ng DA PhilRice, DA PhilMec, RCEF Extension Program, Facebook page at syempre ang Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. At para naman po sa mga shoutouts, concerns at comments ng ating mga karadyo agri, andyan pa rin po of course ang ating call and text hotline 0962-119-7445. At maaari nyo rin pong balikan na pakinggan at panoorin ang Palay Bida sa Radyo Agri episode natin ngayon sa ating YouTube channel at syempre tuwing Sabado po ng hapon. So, sa mga oras po na ito ay dito po muna magtatapos ang isa po nating makabuluhang episode. At nakasama nga po natin si Kapalay Elmer Bautista mula sa PhilRice. At muli po, ako po ang inyong nakasama naman ngayong araw, Badeth, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito po nagtatapos ang ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.